kanyang lilim. Wala na ibang lilim pa, maliban na lamang sa lilim ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Yung tao, dalawang tao na nagmahalan, alang-alang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Aking kapatid, alhamdulillah, tanungin natin ang ating mga sarili. Mga brother, ilan mga brother mo sa Islam ang minahal mo, alang-alang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala? Mga brother, ilan sa mga kapatid mo sa pananampalatayang Islam ang sinabihan mo, aking kapatid, mahal kita, alang-alang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, kagaya ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Muad, Ya Muad, inni la uhibbuka fillah. Ya Muad, tunay na mahal kita, alang-alang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Aking mga kapatid, mahal ko kayo, alang-alang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Aking kapatid, mahal ko kayo, alang-alang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. At saksi ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi na ito, na sinabi ko sa inyo, na mahal ko kayo, alang-alang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mga kapatid. Inshallah mamaya pag alisin niya dito, tawagan mo yung brother mo. Brother, mahal kita, alang-alang sa kapatid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag si sister. Huwag si sister, brother. Next time na si sister. Pag nakapagpaalam ka sa tatay niya, alhamdulillah. O sa mahram niya, alhamdulillah. Alhamdulillah mga kapatid. Doon pa lamang sa pagmamahalan, nadiwa ng Islam, dalas, tapos na ang usapan. Alhamdulillah. Pwede tayo umuwi. Tapos ang lecture, brother. Omar. Dalas, tapos na. Alhamdulillah. Bakit? Paano tayo papaliwanag ito? Unang level nito, brother, magkapatid sa pananampalatayang Islam. Lalaki-lalaki. Ito yung unang level ng pagmamahalan natin sa Islam. Pangalawang level, isang babae at isang lalaki, nagmahalan sila para sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung matinding level. Bakit? Ang dahilan ng kanilang pagmamahalan ay tanging sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Naging mag-asawa sila. Bakit? Dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tanging para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Wala nang iba. Bakit? Dahil si sister ay maganda? Hindi. Dahil si sister ay may tsura? Hindi. Dahil si sister ay may ganito, ganyan? Hindi. Alhamdulillah. At sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga brother, ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Hadith al-Quds. Alhamdulillah. Brother Omar, pwedeng mag-break tayo ng mga 5 minutes. Mga sister, break tayo ng 5 minutes inshallah. Pwede kayong uminom, kumain o kung ano pa mang pwede natin gawin. 5 minutes inshallah. Inshallah, sisingilin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Bakit? Sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito pinagtuhanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung kanyang sinabi, sabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa Hadithul Qudsi, Aynal mutahabbuna bi jalali. At nasaan yung mga tao na nagmamahalan sa aking kadakilaan? Mga brother, alhamdulillah, may mga ayat tayo katibayan. Ito ay gagawin natin sa kabilang buhay. Ya Allah, mahal ko si Fulan. Mahal ko si Fulan, kasama kong nagdarasal si Fulan, nagbibigay ng sadaka si Fulan. Nasaan na si Fulan? Hindi ko nakikita si Fulan dito sa Jannah. Mga brother, isa ito sa mga bagay na kailangan nating kumbaga pag-ingatan at alalahanin. At bakit? Aynal mutahabun na bijalali. Nasaan na yung mga tao? Sasabihin ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala na nagmamahal para sa aking dakilaan. Al-yawma, ngayon, udhilluhum fi dhilli. At aking papasilongin sila sa silong ko na wala ng ibang silong, malibang sa aking silong. Ito ang sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, huwag natin kakalimutan na kapag kami nagsabi sa iyo mamaya o bukas, aking kapatid, mahal kita. Itanim mo sa iyong isipan at puso na sa bilang buhay, ihali kayo ng silong ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, silang yung mga nagmamahalan, sila yung mga amanu wa amilus salihat, sila yung mga naniniwala sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, at silang mga yun ay watawasaw bis sabr, watawasaw bis sabar. Silang yung mga nagmamahalan, sila yung nagpapaalalahanan ng sabar, at sila yung nagpapaalalahanan ng pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Katotohanan ng reliyon ng Islam ang siyang totoong reliyon. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Nagpapaalalahanan tayo ng katotohanan kagaya ng ginagawa natin ngayon. Ano yung katotohanan? Sinasabi natin, ipinaliliwanag natin na ang diwa ng pagmamahalan ay napakalawak. Pag pinag-usapan natin patungkol sa Islam, kung papag-usapan mo sa ibang reliyon, ito ay pinapaunawa sa kanila ng ilang araw lamang. Mga brother, ako ay upo sa inyo. Simula ngayon, hanggang sa inyong pagtanda, ipapaliwanag natin ang pagmamahalan na nakapaloob sa Islam. Ito ay 63 years, 23 years, at ibang mga years pa
43 years na ipiniliwanag ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mga brother, skip natin ito. Alhamdulillah. Umako tayo sa mga apat na dewa na ipinagdiriwang ng ating mga kapatid sa ibang relihiyon sa mga araw na ito. Yung pang-apat, parang mabilis. Ito yung pagpapahalaga sa pamilya. Ngayon ay buo ang pamilya ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya. Kuha natin ito ay diwa ngayong mga araw na ito. Pero sa Islam, ito ay binigyan din ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, mapapasa ninyo, mahawakan ninyo ang banal na Quran, wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. At sinabatas ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala na wala nang ibang sasampahin maliban na lamang sa ating nag-iisang Panginoon na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidayni ihsana, at maging mabuti, maging maamo, maging tapat, at maging maalalahanin tayo sa ating mga magulang. O aking ina, kailan ka namin mabibisita? O aking ama, kailan ka namin mapupuntahan? Aking mga magulang, ano dapat namin ibigay sa iyo para ikaw ay matuwa? Aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wa bil walidayni ihsana, ito ay napakarami kahulugan. Aming mga ama, aming mga ina, kailan namin kayong masasamahan? Kailan namin kayong mabibisita? At ito sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil walidayni ihsana. Mga brother, ito ba ay ihsan? Kabutihan sa iyong mga ama na hindi mo sila binibisita? Kabutihan ba ito sa iyong ama at ina na hindi mo sila pinapahalagaan, hindi mo sila binibigyan, hindi mo sila sinusustentuhan, hindi mo sila pinapangunan ng iyong kita na ibinigay sa iyo ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ba ay ihsan o kabutihan sa iyong mga magulang? Mga brother, ito ay piniliwanag ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ng napakalawak sa ating pananampalataya. At ano pa ba ang reliyon ng mas mainam at iyong naisin na ikaw ay umalig mani pa na lamang sa reliyon ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Wasayna linsanu biwalidayni ihsana. At alhamdulillah, tayo ay pinayuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay maging mabuti sa ating mga magulang. Dalawang ayah na dapat nating pahalagahan sa banal na Quran. Alhamdulillah. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga mag-asawa bago pa lamang kasal, doon sa matagal ng kasal o sa mga mag-asawa, wa khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal-untha, at nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay ng mag-asawa. Brother, walang nabubutis ng siya lamang mag-isa, walang dumadami ng hindi mag-asawa, maliban na lamang sa LGBTQ o pasintabi sa kanila bilang respeto. Kuha niyo mga brother, ang lahat ng bagay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mag-asawa. Alhamdulillah, ganito sinibigyan ng pagpapahalaga ng Islam ang patungkol sa pamilya. Alhamdulillah. Mga brother, isa sa ating sahaba, si Sa'ad, sinabi niya sa kanyang magulang. Ang kanyang magulang ay, pasensya na brother ha, tayo ng mahaba, subhanallah. Mahaba ang ating lecture. Sinabi ng kanyang ina, "Oh, Sa'ad, lumabas ka na sa Islam. Kung hindi ka lalabas, hindi ako kakain, hindi ako maliligo, hindi ako gagawa ng kahit na ano hanggang ako ay tuhanan ng buhay sa aking higaan." Hindi kumain ang nanay ni Sa'ad. Alhamdulillah. Sinabi ni Sa'ad sa kanyang magulang, "Ya Umma, o aking ina, kahit pa kasing dami ang iyong kaluluwa ng iyong buhok sa iyong katawan, ay ito ay lumabas wahidatan ba'da wahida, at ito ay lalabas ng isa pagkatapos ay ng isa pagkatapos ng isa, kahit ang iyong kaluluwa ay kasing dami ng iyong buhok sa iyong katawan, at lalabas ito ng isa pagkatapos ng isa pagkatapos ng isa. Hindi ko bibitawan ang pananampalataya sa pananampalatayang Islam." Mga brother, ito ang sinabi ni Sa'ad. "Ya Umma, kumain ka. Ya Umma, hindi ka man kumain. O aking ina, kumain ka man o hindi. O aking ina, lumabas ka man ng bahay o hindi. O aking ina, mabuhay ka man o matay ka man, hindi ako lalabas sa pananampalatayang Islam." Paano niya ito sinabi? Nang may pagpapahalaga, nang may paggalang, nang may pagsama. Sinasamahan niya ang kanyang ina. Hindi niya iniiwan. Pinupuntahan niya ang kanyang ina. Kahit alam niya, nagalit sa kanya ang kanyang ina. Ganito tayo sa pananampalatayang Islam. Aking kapatid sa pananampalatayang Islam, tinuruan tayo ng Islam kung paano tayo magpapahalaga sa ating mga pamilya. Sa mga magitan ng mga pangyayari sa pamilya ng mga naunang propeta.
Anong nangyari sa pamilya ni Yusuf a.s.? Si Jacob. Hanggang sa nabulag si Jacob. Mga kapatid, ano ang nangyari sa pamilya ni Ibrahim? Ano ang nangyari sa pamilya ni Musa? At ano ang nangyari sa pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mga brother, napakaraming aral. Mayaman ng Islam. Mabuting pakikitungo ni Ibrahim, Musa, Yusuf, at dahil sa kanilang mga magulang at sa kanilang mga anak. Pamilya, ito ang diwa ng pananampalatayang Islam. Mabuting pakikitungo ni Nuh sa kanyang anak. Yung sinabi ni Nuh, aking anak, ya bunayya. Yung pagtawag niya, aking anak. Nang may paggalang, nang may pakikitungo. Sa atin, hoy! Sa atin, dito, tatawagin mo yung mga anak, hoy! Batugan! Pero sa Islam, subhanallah, ya bunay, kahit na alam ni Nuh ng kanyang anak, ay tinatakoy ng kanyang pananampalataya. Ya bunay, yarkam mana, waking anak, sumakay ka, sumama ka sa amin upang ikaw ay maligtas. Pero sa atin ngayon, kung wala sa Islam, hoy! Minsan nagsasaksakan pa, mag-ama. Kuha natin mga brother, mga kapatid sa pananampalataya Islam. Mabuting pakikitungo sa ating mga magulang. Mashallah, check sa ating pamilya, check. Wala tayo ng ibang mahilig pa sa ating pananampalataya. At kabarul kabair as-shirk, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamalaking mga kasalanan ay ang shirk, pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qatlun nafs, napapatay ka ng walang dahilan. Ito ay napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At waqtul walidain, huwag paglapastangan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga magulang, paglapastangan mo sa Allah. Ang pagiging pasaway mo sa iyong mga magulang, pagiging pasaway mo ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iyong pagkawalang mudo sa iyong mga magulang, pagkawalang mudo mo ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mga brother and sisters, inshallah, tayo kakain. Inshallah, kakain na tayo ngayon. Alhamdulillah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Hindi papasok sa paraiso, mga brother. Tandaan natin ito mga brother sa kapatid ko, mga tribo. Aking kapatid na mga tribo, mahal ko kayo sa alang-alang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aking kapatid na mga tribo, mahal ko kayo alang-alang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga nakatatanda sa akin, mga kabataan, at kasinggayo ko ng edad, na mga tribo, mahal ko kayo alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Hindi papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi, ang unang propeta ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga pumuputol ng pagkakamag-anakan. Aking mga kapatid na tribo, uso sa inyo ang rito. Uso sa inyo ang pagpapatayan ng magkakamag-anakan. Ang kapatid, ngayon pa lamang sinasabihan na kita, mahal kita alang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ako nagmamagaling. Ipinaparating ko sa iyo ang ayan ng ang palatandaan ng katibayan na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Hindi papasok sa paraiso ang sino mang puputol sa pagkakamag-anakan. Inshallah mga brother and sister, inshallah mamaya ay baka pwede niyo akong bigyan pagkatapos ating kumain ng mga 10 minutes. Patapusin yung lecture ko inshallah. Tayo kakain muna inshallah mga brother. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Sa kalakir, Sheikh